Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre mga bossing, meron tayong kliyente rito sa ating shop. Okay? Ang issue ng ating kliyente ay wala ng refrigerant or nawala ang refrigerant mga bossing. Suzuki Every Wagon mga bossing ang ating kliyente ngayon mga bossing, no? So, walang refrigerant kaya nag-advise kami mga bossing na magbaba ng buong system para i-check na natin lahat magmula kay condenser, compressor, evaporator, check ng fan mga bossing, at may advice din tayo na baka mag-upgrade tayo ng high speed na fan kung may papasok dun sa kanyang radiator mga bossing na malaking fan. Dapat kasi magpapalit din ng radiator yung ating kliyente, pero nakitaan nga namin ng medyo kalawangin na ang problema mga bossing sa kanyang radiator ay aluminum. So kung aluminum ang evaporator, mukhang malabong ma-overhaul. Ang magagawa lang namin siguro ay mai-flashing yung ating radiator, pero hindi natin mapapa-overhaul dahil nga aluminum yung ating radiator mga bossing. Hindi ko pa alam at wala pa akong na-encounter na kami ay nakakapagpa-overhaul ng aluminum dahil nakahinang yung ating headers doon sa katawan ng ating radiator mga bossing, no? Pero tingnan natin pag naibaba kung ano magagawa natin dyan, dahil mga bossing, kasama at kasabay tayo sa pagpapalamig ng aircon dito sa ating radiator at auxiliary fan, no? So ngayon, pull out lahat, compressor, at meron ding kausap din yung ating mekaniko mga bossing para magpapa-PMS din yung ating kliyente, no? So kaya malalaman natin kung ano pa yung mga gagawin natin dito mga bossing, no? Baka hindi naka-handbrake magumulong kayo. Ayun lang mga bossing, abangan nyo kung ano yung mangyayari dito sa ating ginagawa na to, kung dun ba sa makikita natin ay nasaan nakaposisyon ng leak, at maayos pa kaya pagka nakargahan natin ng refrigerant. Kasi mga bossing, wala tayong idea sa lakas ng compressor, wala tayong idea kung gaano kalamig dati, pero sabi naman ng kliyente ay malamig naman daw dati kasi hindi masyado nagagamit, no? Pero syempre di tayo pwedeng maniwala dun hanggat hindi natin na-actual na mapatunayan dun sa ating gauge reading kung ano yung makukuha natin, no? O, ayun lang mga bossing, subaybayan natin tong ating ginagawa rito sa ating Suzuki na to mga boss. Mga bossing, Japan tong ating Suzuki na to, no? Kaya yung ating evaporator, malamang yung pagkakatabas niyan, yung conversion niyan, makikita natin yan mamaya pagka na-pull out na natin mga bossing, no? Siyempre, shoutout sa ating kliyente mga bossing dahil binigyan agad tayo ng umagang merienda mga bossing, at may mga papuso pa ang shakies na yan. Mga boss, happy Valentine's sa inyo, ha? Yung mga bibigayan bukas, siguraduhin nyo na tama yung pagbibigyan nyo mga bossing, ha? Okay? So, salamat sa nagbigay ng ating merienda mga bossing, no? Shoutout sa ating kliyente. Wala sila, bumili ng soft drinks, kulang pa pala. Okay, mga bossing, merienda tayo. At syempre mga bossing, yan yung trabaho ko gawin natin. Para malinis natin yung laman sa loob mga boss. Okay. Ito na mga bossing yung ating evaporator ng ating Suzuki, no? Ang ginamit nilang tube para doon sa ating air duct hose ay yung ating mga pang-sealant. yung lagayan ng panglagay sa salamin mga bossing, no? Wala namang issue mga boss, basta fit, tapos nasa tama, walang singaw, okay lang naman yan, no? Basta maganda yung flow ng hangin. So ngayon, kaya natin siya binaba mga bossing dahil walang refrigerant. Check natin yung evaporator kung may leak. Pero yan yung itsura mga bossing, sa mga conversion talagang ganyan ang makikita nyo pagka Japan version yung ating unit. Tingnan natin ilalim doon. Mga bossing, ito yung air duct hose nya, kita ba? Yan yung air duct hose. So wala namang issue mga bossing sa
conversion, no? Basta tama naman yung pagkaka-convert natin, wala naman problema dyan. At saka wala tayong magagawa mga bossing dahil nga hindi naman taga rito tong ating sasakyan. So hindi pwedeng yung manibela natin ay nasa kanan. So kaya kailangan talagang ilipat lahat ng laman na nandito sa kabila, ililipat dun. Kaya nagpalit sila ng ating evaporator mga bossing. Okay, so tingnan na lang natin kung ano pang maiko-correct natin mamaya. So basta ang kailangan naming mahanap kung saan nang galing yung leak, kung bakit nawala yung refrigerant natin mga boss. At sana magpakita kasi minsan kasi sa sobrang liit ng ating leak ay hindi talaga natin siya nadidetect kaagad-agad. Minsan kasi ang hirap namang manghula ng problema. Ito yung compressor mga bossing. Napakaliit din ng compressor. Kaya minsan yung paano mo ba papalamigin yung ganyang kalaking body sa liit ng compressor at sa liit ng ating evaporator. So yan, binaklas namin lahat kasi ang trabaho gusto nating mangyari, makalawangin yung radiator, kailangan namin siya ma-drain pan, kailangan namin siya ma-check up hanggat maaari. Kung kaya namin i-upgrade na mas malakas na pan, gagawin natin sa kanya mga bossing. Mga bossing, ito na yung ating leak test sa ating evaporator. Ito yung medyo nakakalula ng konti. Paano? Walang makitang singaw, pero dumating sa atin yung unit ay wala namang refrigerant. So ngayon iniisa-isa natin itong evaporator, negative na. Susunod natin itong condenser, tapos yung compressor mga bossing. So pagka wala kami nakita dyan sa tatlo na yan, pwedeng ang ayusin natin ay yung oil seal ng compressor, no? Kasi may palatandaan kanina na parang hindi naman sa grasa galing yung langis na nakita namin sa front plate. So tingnan na lang namin mamaya kung magpo-focus kami sa compressor na palitan ng oil seal, no? Pagka wala dito sa condenser. Ito yung compressor kasi natin mga boss. Natanggal na namin yung ating pulley, pero yung pinakang shafting natin na yan, meron kaming nakitang langis dyan, no? So kung wala tayong makikita sa condenser saka sa evaporator, malamang kailangan natin palitan ng oil seal to. Pero aralin muna namin mabuti. Pati yung linya, kung baka naman nasa linya lang, hindi tayo nagpapagod ng mali naman yung gagawin, no? So baka may gumagasgas dyan, sisilipin natin. Basta double check natin na maayos mga bossing. At nabuksan na natin yung pan niya mga bossing, at nakita nga natin na maikli na yung carbon brush niya. Kaya subject na rin to para palitan ng panibagong motor or upgrade ng panibagong pan na mas malakas sa kanya, or kung walang makakuha kasi limitado mga bossing yung housing tuwing magpapalit ng motor, hindi sila papasok yung ibang laki kagaya nito, pang Honda to na city na modelo, hindi papasok dito sa ating housing. So tinitingnan natin kung magpapalit lang ba kami ng carbon or magpapalit kami ng buong motor. Aralin natin mga bossing. Pero maikli na yung carbon brush niya mga boss. Pudpud na, baka ilang linggo, buwan na lang to, huminto na to. So abala naman dahil hirap din tanggalin nung kanyang radiator at saka ng ating pan, no? At tingnan natin mga bossing kung ano magagawa namin dito. Ito na yung condenser mga bossing. So negative din yung leak ng ating condenser mga boss. So wala. Ito na, medyo mahirap hanapin, no? Walang magpakitang singaw. Compressor na lang mga boss. Mga bossing, compressor na tayo. Last na natin. Wala ring sumisingaw. So dalawa lang ang pwede nating isipin. Pwedeng yung refrigerant niya ay lumabas mag-isa nang wala siyang nilalabasan, or talagang yung oil seal natin lang pinanggagalingan ng problema na pag umiikot lang yung ating compressor saka siya lalabas. Primary check-up, hindi lalabas mga bossing dahil standby yung pressure. Pero pag uminit na yung katawan, pwedeng doon. Pwede namang nasa mga o-ring lang ng ating mga dugtungan. Ito yung pinakamahirap na magdesisyon, no? Ang problema naman, pag nagpalit ka ng oil seal yan, may makukuha bang oil seal? Hanggat hindi mo binabaklas para kuhain yung sample, hindi mo siya masasabing meron o wala. Ito na yung desisyon na kailangan namin pag-usapan ng kliyente. Kung ano mapagkakasunduan namin, yun yung lalabas sa tawas mga bossing.
Mga bossing, dahil okay pa yung commutator natin, nilinis na namin, nilihan na namin. Hindi pa naman ganun kabaon, pero yung carbon brush nya, papalitan natin, no? Meron tayong kinuhang carbon brush. Lihahin lang natin para pumasok dun sa ating housing, no? Kasi wala kayong makukuha ang eksaktong carbon brush, nililiha lang talaga yan. Tapos yung haba, pinuputulan na lang yan mga bossing. So para maging akma ulit siya dun sa ating commutator, no? Hindi na muna natin siya papalitan ng motor kasi wala tayong gusto natin pag nagpalit yung pinakamalaking RPM na, kaso pati yung housing kasi wala tayong makukuhang housing, papagawa na lang tayo sa susunod. Okay, so re-repair ko na lang muna tong ating aux pan. Ito na yung carbon brush natin mga bossing, mas mahaba na siya kumpara dun sa dati. So yung papudpud na ay napalitan na natin ng ganyang kahaba mga bossing. Okay, so kahit pa paano medyo aasa tayo na hindi agad hihinto yung ating auxiliary pan. Very good na, bubuuhin na lang mga bossing. Mga bossing, ito na yung problema natin sa ating Suzuki, no? Okay, wala naman leak yung ating condenser, pero ang problema ng aming receiver dryer, wala kaming makuha. So lahat ng pwedeng testingin na pang Suzuki, wala siyang eksaktong kasukat. Ngayon, marami nito mga bossing sa Davao, kasi sa Davao nang galing yung ating sasakyan eh. Hindi ko alam kung paano kukuha yung may-ari nito. Yun ang kalaban. Kasi kung hindi, pagpapalit kami ng condenser. So mamimili siya o order siya, maghahanap kung saan siya makakita. Kasi ako mga bossing wala na. Sagad na yung ating supplier na pwedeng mapuntahan at mapagtanungan ng dryer natin, pero wala na talaga. Kaya siya na ang papahanapin natin ng receiver dryer, or bahala siya kung paano magiging decision niya, kung magpapakonvert na lang siya ng ibang condenser mga bossing. Yun na lang inaantay mga boss. Nakakabit na yung compressor, nakakabit na yung ating condenser, radiator, fan, na okay na. Yun na lang iniintay natin, yung dryer na walang kasukat. Agoy. Mga bossing, nakakuha din tayo ng ating receiver dryer, no? Naka-order yung ating kliyente dun sa mga supplier ng ganitong mga unit natin, no? So wala kasi sa atin, pero may tawag sa atin yung ating supplier na meron din daw pala sila, hindi lang nakita, no? Pero late na ang lahat mga bossing, wala na. Nakakuha na yung ating kliyente sa supplier niya. Okay, ito ngayon mga bossing, nagli-leak test kami. Wala kami napatunayan kay compressor, condenser, evaporator, pero lahat ng mga dugtungan mga bossing, pinalitan na namin ng o-ring yan, no? So very good na yan. Pati mga charging bulb natin, yung pito, pinalitan na namin yan. At naka-leak test kami mga bossing, no? So tinitingnan namin kung bababa yung presyo na kinarga namin. Pagka wala, ibig sabihin walang leak yung ating system. Pero syempre yung pinagtatakahan natin ay yung bakit nagbawas ng refrigerant yung ating system, no? O yung ating aircon system. So ngayon final namin na leak test nyan. Tapos pagka wala akong magagawa kundi mag-reload ako ng panibagong refrigerant. Pero obserbahan namin yung mga bossing. So hindi naman gumagalaw. Ito na mga bossing, late na kaming natapos, late na kami, maagang dumating, huling aalis mga bossing. Wala nang araw, ano pa mapapakinabangan natin sa ating aircon ngayon, no? Pero mga bossing, meron siyang reading na 150 ang ating high side, low side natin mga bossing, mga nasa 36, 37. So medyo mataas ng konti yung ating low side, pero depende yan mga bossing doon sa set ng hangin sa loob. Kung masyadong malakas, medyo magbabago ang ating low side mga bossing. Pero maganda naman sa ating high side, hindi siya mataas, hindi naman siya sobrang baba. So ibig sabihin may power pa rin yung compressor. Ayan na, bumababa na ng 30. Nga na mga bossing, wala ng araw, alas 6 na lang pa siguro, madilim na eh. Wala na kaming maabutang araw. At yun yung isang problema namin mga bossing, no? Pero yung last na ginawa namin nakaraan, mga ilang linggo na, wala ring singaw man na na-detect. Pero hanggang ngayon hindi pa naman tumatawag yung kliyente natin na wala na yung refrigerant niya. So same in scenario mga bossing, wala kaming nakita doon sa ating mga pyesa, pero may mga o-ring tayong mga pinalitan lahat, magmula doon sa ating dugtungan sa evaporator, condenser,
compressor, lahat ng dugtungan mga bossing, napalitan naman natin ng o-ring. So umaasa lang tayo dun mga bossing na malamang nandun yung leak, or pwede naman talaga na dahil na stock na mga 3 buwan na tatong unit ay nag-evaporate lang din naman yung refrigerant, no? Ang hirap lang magpalit mga bossing ng piyesa na wala namang pruweba na nandun talaga yung leak, no? Ayan, bumababa naman yung ating low side, 35 na, bababa na ng 35, 150 high side. So hindi na tayo makapag-testing na maayos nito mga bossing, kaya pwede na lang siguro pabalikin na lang natin yung kliyente natin pagka-araw na. So birthday pa naman ng ating kliyente sa loob. Birthday niya. Birthday mga bossing, isang araw na siya dito nag-celebrate ng birthday niya, no? So wala kami magagawa kasi yung pyesa natin medyo matagal din dumating yung ating filter o yung ating receiver dryer, no? Ay nako, so wala tayong makikitang init ngayon, pati semento syempre malamig na. Wala nang heat load na makukuha, pati yung ating loob ng sasakyan syempre hindi na yan ganun kainit ang makukuha ng ating mga upuan. So talagang tasting nito mga bossing ay yung may-ari na mag-tasting, no? Hindi na ulit tayo. Pero yung reading na hinahabol naman natin kahit pa paano meron naman siyang ganyan. Okay, so ayun lang mga bossing. Hindi ko na alam kung ano pa yung pwede kong gawin maliban na lang doon sa oil seal, pero obserbahan natin yan at hindi naman totally ganun kalayo din yung kliyente natin. So papabalikin na lang natin si Jan. Ay sayang yung ating ganda pa naman ng forma mga bossing. Ay nako, hinagod kami ng gusto, pero ayun talaga, ganun talaga ang ating trabaho mga boss.